Alright mga katiits, panibagong sign na naman ito. Babasahin natin ang mga nakalagay na stone map sa isang bato. Napakaganda na mga nakaukit sa bato dito mga katiits na may iba't ibang hugis na nakalagay sa isang bato. Isa na dito ang isang hugis pa na nasa pinakaibaba. Ang paa na ito ay may lalim din na hole, kung saan mapapansin din natin dito na may naka-stack siyang tubig. Makikita rin natin dito na direksyonal ang kanyang pagkaposisyon. Isang magandang pagkaukit naman ang nakikita ko dito mga katiits. Napansin ko itong isang arrowhead na naka-engrave na kung saan ay sinasabayan niya yung direksyon ng isang paa. Ang paa at ang isang arrowhead na engrave na ito ay nakaturo dito sa isang hole. Ang hole naman nito mga katiits ay meron itong hugis na litrang D. Ito ay may kalaliman din na hole na kung saan ay mapapansin din natin na may stock itong tubig. Napakaganda nito mga katiits at napaka-detalyado ang mga nakaukit dito sa isang bato. Meron pa rin ako napansin dito na katabi lang din sa hole na ito. Ito yung naka-engrave na isang guhit. Ito ay may lalim din na dalawang maliliit na hole. So ayan yung apat na mga ukit na makikita natin sa isang bato. Alright, tingnan natin ang resulta ng sukat dito mga katiits. Kung gaano ito kalayo mula dito sa isang hugis paa at papunta tayo sa isang hole na may litrang T. Ayan, center to center tayo, 0, 0. Kunin natin ang 0, 0 sa gitna ng paa at saka sa gitna ng hole. So makikita natin dito ay may sukat itong 8 inches galing sa hole papunta dito sa paa. Ngayon gawin natin tong 8 feet. Kunin natin ito sa pamamagitan ng 8 feet. At makikita pa natin dito ang kanyang mga countersign. So subukan nating magbilang isa to mga katiits, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So naka-8 step tayo. Dito ay may makikita tayong isang countersign. Ayan. Nakalitrang D pa rin ito mga katiits. So hole, directional. So dito lang siya banda. Ayan. Malalim din yan katiits. So magkalapit lang. So balik tayo dun sa isang bato. Ayan. So ito yung magkaparehong hole dun sa kabila. So isang maliit na paa, directional, papunta dun sa isang katabing bato na may countersign. So ngayon ay i-check natin ang result ng compass dito mga katiits. So ayan, iset natin to sa tamang direksyon ng north, east, south, saka west. So check natin ang calibration nito. Ayan mga katiits. At saka itapat natin dito sa isang paa. Yan. Makikita natin dito ang southeast direction na kung saan tinuturo nitong naka-arrowhead na nakaukit sa isang bato. At nasa kalagitnaan siya ng 120 to 150 degrees. Ang direksyon nito ay nagpapahiwatig na nasa 135 ang direksyon na tinuturo ng arrowhead na ito. At ito ay pasok sa earthly branches na snake
Itong hole na ito na yung pinaka-deposit. So ito yung tinuturo ng arrowhead at tinuturo ng paa na ito. Almost 3 meters na ang layo mula dito sa isang bato at sa isang countersign. Maraming salamat sa iyong panonood mga ka-teach at salamat sa patuloy na suporta. Don't forget to subscribe. Just click here and hit the notification bell para lagi kayong updated sa bago kong video.